Good day, everyone. I am Amabel Oasa. I'm currently conducting an interview for our school project about entrepreneurship. Today, I am honored to interview Mr. Ryan Tator, a businessman here in Abacama, Philippines. So the goal for this interview is to learn more about his business journey. Are you ready, sir? Okay, so let's start. Here's your first question. What kind of business are you into? Okay, hi. Hello, Ma'am Amabel. Pwede ba ang Tagalog na Yes, sir. pagsagot ko? Yes. Kasi parang may nahirapan sa mga Welcome to the Okay, sige. So, ako ay, actually marami kong business na pinili niya. Pero ang register lang kasi, marami kong income na ginagawa line ng business. Pero ang naka-register lang kasi is yung sa logistics. So, isa akong contractor, independent contractor ng mga online shop, like yung wala mga magpapadeliver ng mga item, mga order and ganyan. But, kung alam kung familiar ka sa Lazada o kaya Shopee, isa ako isa akong independent contractor. Ako yung kinakausap nila para maghanap ng mga tao na magdi-deliver ng mga order. Okay, sir. So, your second question is, how did you started your business? Actually, nag-start ako prior is involved ako sa logistics talaga. Empleyado ako ng LBC, kung pamilyar ka sa LBC. Dati for 7 years, pero hindi sa delivery side. Doon ako sa sales. Doon ako sa yung nagtumatanggap ng mga padala, ganyan. So, parang after no 7 years, so hindi ko na alam kung paano ko mag-expand, kung paano ko mag-i-improve pa sa line of business namin o sa profession ko, sa kita ko, ganyan. So, naisipan ko, nung nalaman ko, pwede pa, nag-hire pala ang Lazada at Shopee ng mga independent contractors para ako na mismo yung amo ko, hindi na ako empleyado. Kasi pagka gano'n na independent contractor ka, talagang free ka na. Ikaw yung amo mo, ikaw yung naghaharap ng mga tao mo, ikaw na yung boss. So, hindi na ako constrained sa oras o sa pinipili tayo amo. Hindi na hawak ko yung oras ko, hawak ko yung performance ko. Kung gandahan ko yung performance ko, okay. Hindi, okay lang din. So, yun, after 7 years na nandun ako sa LBC, nag-apply ako sa Lazada as independent contractor. So, nag-register muna ako ng business. Dumaan ako sa ganyan. Punta ako ng munisipyo, punta ako ng DTI, ganyan, para mag-register ng business name, ganyan. Sa munisipyo, mag-register ng mag-apply ng business permit, ganyan. Tapos yung sasakyan, pinasok ko rin ng requirements para sa MRB, ganyan. So, yun. After nun, nung pag-start ko na yun, awa naman ng Diyos, nakapasok, ang tanggap ko na. So, yun na yung nag-start ko. Ang unang assignment ko is sa Zambales. Alam niyo yung Zambales, sa Ulong, sa province sa Luzon. Yes, sir. So, here's your third question. What are your failure experience? Sa business ko. Failure. Actually, doon sa line ng business namin sa logistics kasi ang magiging failure mo lang talaga is like human error. Kumbaga, nasa sayo lang, control mo kung ano yung magiging outcome ng negosyo mo. Kasi performance based kasi yun. Kumbaga, ang mahalaga doon, abilidad mo, yung diskarte mo, ganyan. Kasi ano yan ang binibenta kong produkto is service, hindi siya product na pag mahina ang benta, walang benta. Sa akin talagang isisik nila yung service ko. Kailangan galingan ko yung trabaho ko para tuloy-tuloy na mag-avail sila ng service ko. So far, gaya nung sa sinabi ko nga na yun, kasi nga nakabase sa performance na gagawin. And ako, by the grace
grace of God, hindi naman ako talaga, kumbaga, nag-focus kasi ako sa work. Talagang dahil yung mindset na wala akong amo, business ko to, ako yung maapektuhan kung lalago man to o mag-fail ito. So bakit pa ako tataparin? So ginalingan ko na lang, nag-extend ako ng extra effort, baga nag-go beyond ako sa mga services na ginagawa ko. Baga kahit kahit alas 9 na ng gabi, alas 12 ng gabi, nag-deliver pa ako para lang pagbalik ko sa delivery hub namin. Wala akong balik. Na-deliver ko lahat yung binigay nila sa akin. Tapos talagang mag-load ka para kontakin, tawagin yung customer na dideliveran ko, hindi katulad ng ibang courier. Talagang pag hindi ka na-contact, o ayaw nila yung address mo, o kulang yung address mo, hindi ka man lang kukontakin. So, sorry na lang nila yung pinadala. Ako hindi. Ginawa ko noon, talagang nagbigay ako ng extra effort, talaga minimake sure ko na makukontak ko sila. Tapos kahit sabihin niya na hindi niya marireceive today, wala siya sa bahay, ganyan. So baka nagtatanong ako kung meron pa siyang kapitbahay o kung mag-anak, sila na lang mag-receive, tapos willing ako puntahan sila, ganyan. So yun nga. So far, failure in a sense dun sa question mo is ayun, kung pabaliktaran yung mga ginawa ko, kuwari hindi ko nag-exert ng extra effort, tapos hindi ko ginalingan, so magiging failure is baka hindi na ako i-avail ng customer ko nung nasada, baka tanggalin na nila ako sa mga independent contractors nila. Okay. So here's your last question. How did you become successful? Sabi ko, mali pa. Una ko palang nasabi. So, yun. So, how you become successful? Ayun na lang, dagdagan ko na lang yung sinabi. So, yun. Kahit sa aman yung business, lalo na kung, kasi yung pagiging empleyado, business din yan. Ikaw rin yan. Ikaw naman yung kumikita sa sarili. In a sense na, ito, yung tulad na hindi ko naman talaga masasabi na wala akong boss. Kasi ang boss ko, yung customer ko, kailangan ma-please ko siya. So, pare-parehas pa rin tayo may piniplease. Sabihin, para maging successful ka is talagang i-embrace mo yung ginagawa. Dapat ilagay mo yung puso mo doon. At kumbaga talagang, eto na to nandito na ako, bakit hindi ko pa galingan? Kumbaga, eto na. Maghahanap pa ba ako ng iba? Gagaling ako sa iba o kailangan ko pa dapat pala makontent. Kasi kung sa kanila guys, kung yun nandun ka, lahat naman tayo ganun. Ang true success talaga is yung kontento ka kung nasaan ka. Kasi once na kahit mayaman ka o mahirap ka, tapos hindi ka kontento, hindi ka magsasucceed. So, hindi, naalala ko yung memes na success ka na eh. Natawa ko sa mo. Ayun po, yun, masabi ko, dapat kontento ka. Kung yung ginagawa mo, mahalin mo. Tapos, kailangan lagi ka nag-i-improve. Lagi kang i-study kung paano mag-i-improve sa sarili mo, sa performance mo, sa pag-aaral, ganyan. O kaya sa iisip ka pa ng mga diskarte na pwede mong gawin para mas mapadali, maging efficient, effective, yung pag-exert mo ng effort, lalo sa mga tao, kung ikaw ay nag-hire ng tao, kung may tao ka mga tao, yun dapat magaling ka rin human management, human resources management. Dapat hindi ka magagalitin, dapat talagang ipakita mo na sa mga tao mo na mahal mo rin sila, na asset mo sila. Kasi once yan na nararamdaman nila na mahal mo sila, kumbaga meron kang compassion sa kanila, kumbaga mahalaga rin sila sa'yo. Kahit maliit ang ipasahod mo yan, magkatrabaho ng matino yan, mas mamahalin din. Kumbaga may hiya pa sa'yo yan eh. Kore, i-deliver ko pa ba ito? Alas 12 na ito. Nahiya ako kay boss eh. Sige, deliver ko na. Ganyan, extra na ako kasi may hiya na sa'yo eh. Kore, ikaw, papakita mo sa kanila na lagi kang nando, minsan kakausapin mo sila at hanggang tanungin mo kung ano
isa rin yun sa naging factor kung bakit nag-success ng isang business dun sa mga tao mo. Kasi asset na yan. Hindi yan talagang empleyado lang na pinapasama. Isa yung asset na kailangan inaalagaan mo, pagpapagandaan mo rin, malaman nila compassionate ka sa kanila. So, yun, magko-contribute yun para maging successful yung business. Sa akin naman, dahil nga service kami, so, extra effort. Yun ang lahat. Ang target namin sa isang araw, hanggat maaari, walang balik. Kasi, maganda yun sa alasate. Pagka wala kang balik, approve ka, number 1 ka, talagang makakaulit ka sa continue yung service, pag-avail nila ng service. So, yun. At isa pa, honesty. Mahalaga yan sa isang business. Dapat, honest ka kahit alam mo na magiging negative yung balik sa inyo. Kasi, minsan, may mga sasalay namin, kuwari hindi na pinapa-deliver, kina-cancel. Tapos yun na lang, binabayaran mo na lang. Kumbaga, sige ma'am, ako na lang magbabayad nito para lang wala akong balik. Pwede naman yun. Basta honest ka, sasabihan mo yung customer mo na ma'am, cancelin niyo po ito. Pero magre-reflect po ito sa cellphone nyo, sa ano yung na-deliver. Kasi babayaran ko na lang po, ako na lang po ang bibili. Okay lang po ba? Ganon. Kasi huwag mo na sabihin yung mga reason mo kasi sadang hindi man wala man sila pakialam. Baka lang kasi magtaka sila tapos mag-complain, yung mga complain mahirap din yun. So kaya kailangan honest ka, mag-complain mo, malinaw sa'yo na may honesty ka. Kumbaga kasi doon nakikita, doon yung ang isang kumpanya, pag nalaman niya na yung hina-hire niya is sobrang honest kahit sa mga bagay na parang ikasama niya, hindi siya manghihinayang na tuloy-tuloy pa rin i-update yung services niya. So yun, honesty, compassion sa mga yung resource management, sa mga sa tao mo. Tapos nga yung pagiging i-embrace mo yung ginagawa mo, tapos magiging contento ka, tapos continuing education, tapos improvement sa sarili, tapos sa